Guys, isang magandang araw, isang magandang tanghali sa lahat. So, dito ako ngayon sa aking lugar kung saan ako lumaki. Dito sa Barangay Salvacion, si Pangaliban, Camarines Norte. Dito ito sa Bicol. So, dito ako ngayon kasi nung mga nakaraang buwan na umuwi ako dito. So, nag-usap kami nung mga kapatid ko rito na lalaki na mag-schedule ng pagtatabas dito sa maliit naming lupain. Yan. So, yan guys, yung bahay na yan. Yan yung bahay na kung saan kami lumaki ng aking mga kapatid. Yan kami binatilyo, nagbinata, nagdalaga yung mga kapatid kong babae. Hanggang sa magkahiwalay-hiwalay kami. Ako na napunta sa Maynila para magtrabaho. Yung iba ko namang kapatid na lalaki nag-stay dito na mayroon na rin kanya-kanyang pamilya. Yung isa ay nakatira sa may sentro, doon na siya nagtayo ng sarili niyang bahay. Yung isa ko namang kapatid na panganay nasa kabilang bayan, taga doon yun na pangasawa niya sa may Kapalungga, Camarines Norte. So bali, ang naiwan lang dito sa bahay na yan yung bunso naming kapatid na lalaki. At yung iba naman naming kapatid na babae, iba ay yung dalawa ay nag-abroad at yung isa ay nakapag-asawa naman. Nandun naman sila nakatira sa kabilang bayan. Doon sila nakatira. So bali yung bunso namin lalaki dito ang naiwan diyan sa bahay na yan. At meron na rin siyang sariling asawa at meron na ring anak. So yan, share ko lang yung pamumuhay namin dati rito nung kami magkakasama-sama pa. Hindi pa kami magkakahiwalay hanggang sa utay-utay na magkaroon ng pamilya. And then hanggang sa dumating yung oras o yung araw na nawala rin yung aming mga magulang. So kami na lang yung naiwan. Hanggang sa magkahiwalay-hiwalay na rin kasi may kanya-kanya ng mga pamilya. May kanya-kanya ng pamumuhay. So itong bahay na to hanggang sa huli hindi namin binibitawan. Hindi namin binibitawan. So diyan na nakatumira yung bunso namin kapatid na lalaki. So ang hanap buhay naman niya rito pangingisda. Pag malakas ang dagat hindi makalaot, sa barangay may mga project ang barangay. So kinukuha siya para maging labor sa construction pag may mga project. Yun naman maganda naman kasi kahit paano may pagkakakitaan. At pag medyo maganda naman yung bunga ng mga nyog katulad niyan, medyo maganda ngayon. Nung Holy Week kami lang yung umuwi dito na namirwisyo ng mga buko. Kung makikita nyo dun sa mga una kong video nung Holy Week, kami ang umubos ng mga buko. Bihira lang naman sa loob ng isang taon. Isang beses lang naman makapagbuko ng sariling mga nyugan ba. So ang kagandahan nito, yung mga puno na yan, kung mapapansin nyo, may mga matataas, yung mga puno ng nyug, matataas, mayroong mababa. Yan yung mga alaala na iniwan sa amin ng aming mga mahal na magulang.
So yun yung sinasabi na naniniwala tayo sa mga matatanda, na masisipag ang mga matatanda na magtanim. Yan. Dahil sa sipag nila sa pagtatanim, yan yung mga iniwan sa amin. Yan, yung mga buko na yan, yung mga puno ng niyog na yan. Yan. So yan yung mga maliliit na yan, tanim na lang yun ng mga kapatid ko. Tanim na lang yun ng kapatid ko na nandito sa bahay, katulad niya, no. Yan. So masisipag yung mga ano natin, mga magulang natin na magtanim. Yan na lang yung mga masasabi natin kayamanan na pamanan nila sa atin. Yan. Yan, mga tanim pa nila yan. Yan. Dahil bunga. Ito yung maliit na kuprahan. Diyan nagkukupra yung kapatid ko. Ayan, yan yung mga bao. Nagkupra siya nung mga nakaraang linggo. Nakapag hindi ko na inalam kung magkano nabenta niya. Malaki man o maliit, sa kanya na rin yun eh. Kanya na yun. Marami rin. Siguro yung mga ganyan, siguro mga sabihin natin mga 3,000 piraso nyug na rin yan. Yan, meron siya mga pinatubo. Yan, medyo sabi ko, itanim niya na yan. Hindi pa niya na itatanim mo. Yan. Yan, mga pinatubo niya dyan. Pinatubo niya. Itanim. Kasi may mga tulad niya, no. Hindi nagtubo na maayos. Nabulok na yung puno ng niyog. Dapat dyan, palitan na. Nagpalagari siya nung nakaraan. Nagpalagari siya, yan. Ginamit niya rito sa balkon. Tapos nagbili siya ng pawid. Ayan yung binili niyang ano. Pinalagarin niya mga kukulamber. Tapos bili rin siya ng pawid. Para dyan sa balkon. Siguro bukas na kami mag-start ng ano. Magtabas. Doon naman kami magtatabas sa may ano, tabing dagat. Doon kampi lang. Malinis namin yun. Kasi kausap na rin namin yung barangay. So yung barangay kasi kinukuha nila yung tabing dagat para i-develop, para gawing beach. Kasi nga nakikilala na itong lugar namin. Pinupuntahan na tuwing summer, pinupuntahan na ng mga kung saan sa mga turista. Dinidevelop nila ng barangay. Yung area kasi doon, sinabihan kami noon ng barangay na ano, na magtabas kayo rito para time na gusto namin tayuan ng cottage, pwede namin tayuan basta maglinis lang kami. Ayan. So yun muna guys, hanggang doon lang aking paglalahad ng aking buhay probinsya. Ayan. Salamat sa panonood ng aking mga video.